Bibigyan ko kayo ng isang palaisipan ngayon kung paano naililiko ang Biblia ng mga hindi nakakaunawa rito. Kapatid na Daniel, basahin natin ang Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4. Pakinggan niyo pong mabuti, mga kababayan. Yung palaspas, nung ang Panginoong Hesus ay pumasok sa Jerusalem bilang simbolo ng kanyang pagkahari, sinalubong siya ng mga sumasampalataya, nakasakay siya sa isang asno. Mga damit nila, inilatag nila sa daan. Yung iba naman siguro, ayaw maghubad ng damit, kumuha ng mga sanga ng puno, palma, para ilatag sa daan kasi dadaan yung asno na sinasakyan ni Kristo. Yun ang ginawa ng palaspas. Gumawa naman sila ng palaspas, nilagay sa bintana. Basahin natin sa 21:5 ng Mateo. Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit at dito siya'y sumakay. At inilatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit. Nilatag nila sa daan, samantalang nakasakay sa asno ang Panginoong Hesus. Ang karamihan inilatag sa daan yung kanilang mga damit, tuloy. At ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilatag sa daan. Ayun, yung iba naman kumuha ng mga sanga ng punong kahoy, inilatag sa daan. At saka dumaan ang Panginoong Hesus. Tuloy natin. At ang mga karamihang nangasa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret ng Galilea. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos, at itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at nangamimili sa templo, at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi, at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Yun. Doon nangyari yung nagsiputol sila ng mga sanga ng punong kahoy, tapos bukod doon sa kanilang mga damit na inilatag nila sa daan, doon kinuha yung palaspas na simboliko yon ng pagpasok ng hari sa Jerusalem. Si Kristo bilang hari ay hindi kagaya ng ibang hari nakasakay sa kabayong mula. Si Kristo nakasakay sa batang asno, nagpapakilala ng kaamuan sa kanyang pagkahari. Maamo siyang hari. At hindi siya sumasakay sa kabayo para makipaggera. No? Doon sa pagpasok niya sa Jerusalem bilang hari na anak ni David, nakasakay siya sa asno. Sinalubong siya ng mga tao, nilatag yung kanilang mga damit, tapos yung iba na ayaw sigurong maghubad, kumuha na lang ng mga sanga ng punong kahoy, siyang inilatag sa daan. Di ba ganon ang mga hari? Sa ating panahon naman, yung mga hari, ang nilalakaran nila, nilalagyan ng bulaklak ng mga tao, no? Eh sa Jerusalem siguro, nung panahon na yun, walang masyadong maraming bulaklak. Mga sanga ng punong kahoy ang kanilang inilatag bilang paggalang dun sa hari. Eh, yun ang sinasabi ng Katoliko ng mga palaspas. Kaya lang, hindi nila sa daan inilagay, sa bahay nilagay. Nilagay sa may bintana. Paano po naging Diyos si Jesucristo? Siya na mismo na nagsabi, siya po ay tao. Sa 1:8, talatang 40 po. Meron din siya sinabi sa apo ko sa awit Merong babasahin 22:6, pakinggan mo ha. Ngunit ako'y uod
at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sabi niya, hindi siya tao, uod naman siya dyan eh. Oh. Sabi niya, ako'y uod at hindi tao. Anong ginawa nila sa kanya? Ba't niya sinabing uod siya at hindi tao? Sa 16, Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. si Kristo yan eh. Sabi niya, ako kay uod at hindi tao. Binutasan nila ang kamay ko at saka ang aking paa. Tapos, kinulong ako ng mga manggagawa ng masama. Hinapak nila ang aking kasuotan at kanilang pinagsapalaran. E di dyan, lumalabas, hindi naman siya tao, uod naman siya riyan. Doon naman sa kabila, yan sinabi, pakinggan mo ha, Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan. ayan, sabi niya, diyan naman ilaw naman siya. O tapos, doon naman sa Juan 6, Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. diyan naman tinapay siya. O. Eh pagka pinagsama-sama mo lahat yung mga pinagsasabi ni Kristo at hindi mo kukunin ng kahulugan, maliligaw ka, kapatid. Sa kabila, tinapay siya, sa kabila, uod siya, sa kabila, siya naman ay ilaw. Doon naman sa kabila, bato naman siya. Batong matigas. O, tamo, maraming simboliko si Kristo. Ngayon, nung sabihin niya yung nasa Juan 8:40, bakit ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan? Ay, alin ba yung tao riyan na pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo? Alin ba yung tao riyan na pinapatay ng mga Hudyo? Pakinggan mo sa Mateo 10, ganito ang ating mababasa sa 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat, Pinagpipilitang mapatay yung katawan eh. Alam mo ang tao kung pumatay ng kapwa, ang napapatay mo lang naman yung katawan eh. Kaya sabi ni Kristo, pinagsisikapan ninyo akong patay na taong nagsasaysay ng katotohanan. Ang pinapatay nila yung katawan eh. Eh talaga naman tao yun eh. Nagkatawan tao siya eh. Sabi ng Biblia, nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So si Kristo pala nagkatawang tao. Pero hindi siya talaga tao. Nagkatawang tao nga lang eh. Eh alin yung tao? Yung katawan. Nagkatawang tao. Di yung tao katawan, yung katawan ng tao. Halimbawa, nagkatawang kalabaw. Eh ano yung kalabaw? Di yung katawan. Ganun yun. Parang yung lalaki, nagdamit babae. O babae ba talaga? Nagdamit babae lang, pero lalaki yun. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Si Kristo, nagkatawang tao. Diyos yun eh. Nagkatawang tao. Dahil kung tao ka na, hindi ka na magkakatawang tao eh. Pakinggan mo sa Filipo, sa magandang balita Biblia, 2:5. magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Amo, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Eh di Diyos siya talaga. Pero bakit meron tao? Nagkatawang tao. Ang tao yung katawan. Pero yung nasa loob ng katawan, hindi tao yun. Pakinggan mo sa G5 ng Ebreo, kapatid. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi niya, hain at handog hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So, hindi siya talaga tao. Galing nga siya dun sa langit eh. Pumasok siya sa sanlibutan. Pagpasok niya sa sanlibutan, ang tinahanan niya o sinakyan niya yung katawan. Anong katawan yun? Katawang tao.
Talagang may tao yung katawan. Pero yung pumasok dun sa katawan, hindi tao yun. Ano ba yung nasa katawan? Pakinggan mo sa Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayun, basahin natin yung magandang balita, Biblia. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Ayun, nung magkatawan tao siya, nasa kanya yung buong kalikasan ng Diyos. Nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kanyang katawang tao. Sa English, ang pagkakasabi dyan sa Colosas 2:9, For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Nandun sa body, yung fullness of Godhead. Kaya hindi tao yun eh. Ang totoo, pumasok nga lang yun sa sanlibutan, di naman dito nang galing yun eh. Saan ba galing yun, yung Kristo na yun, na pagpasok sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan? Saan ba siya galing? Pakinggan mo sa 3. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ayun, nanggaling siya sa Diyos din siya paroroon. Ayan ang nakasulat sa 13:3 ng Juan. Galing siya sa Diyos din siya paroroon. Kaya hindi siya tao eh. Nanggaling siya dun sa Diyos eh. At saan ba siya nanggaling sa Diyos, kapatid na Roland? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yan, ang bugtong na Diyos o bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Nasa sinapupunan pala siya ng Ama eh. Doon siya nanggaling. Pagpasok niya sa sanlibutan, doon siya nanggaling sa sinapupunan ng Ama. Pagdating niya rin sa lupa, pinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. At yung katawan na yon, yun ang pinaglihi ni Maria. Tao yung katawan na yon, dahil siya'y nagkatawang tao. Ganyan yan, kapatid. Bibigyan ko kayo ng isang palaisipan ngayon kung paano naililiko ang Biblia ng mga hindi nakakaunawa rito. Kapatid na Daniel, basahin natin ang Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4. Pakinggan niyo pong mabuti, mga kababayan. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ito, simple po ito eh. Ang nagsasalita at ang sumulat nito ay si Moises. Sabi ng sinulat ni Moises, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Binasa ngayon niya ng Iglesia ni Manalo. Ilan ika ang Diyos? Isa. No? Isa raw ang Diyos. Binasa yan ng oneness, isa raw ang Diyos. Sunod na konklusyon, kung isa ang Panginoon ng Israel, at ang interpretasyon nila, isa ang Diyos, isa ang Panginoon, na konklusyon, si Kristo tao sa Iglesia ni Kristo. At doon naman sa mga oneness na tinatawag, no? Si Kristo yung Ama, siya pa rin yung Anak, siya pa rin ang Espiritu Santo, kasi isa lang naman ika eh. Yan. Nagka-kontra-kontra na ngayon. Kaya maglalaban ngayon ng diskusyon yung unisista o oneness, alam niyo yun siguro, na si Kristo raw mismo yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo, at kalaban sila ng Iglesia ni Manalo na para sa Iglesia ni Manalo, si Kristo naman tao. No? Yan po, mag-isip kayo mga kapatid. Dahil sa isang talata na hindi nila naiintindihan at binigyan ng sariling pakahulugan, nagsanga-sanga na ang maling interpretasyon sa Biblia.
Sinabi po yan sa Israel. At ang sumulat niyan si Moises. Dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Titignan natin ang konsekwensya, bakit ganon. Galing kasi sila sa Ehipto, mga kababayan. Sa Ehipto, marami po silang Diyos doon. Napakarami. Pwede ba nating ilagay sa screen yung mga Diyos ng mga Ehipsyo? There were over 2,000 names of gods in ancient Egypt. Some images of ancient Egyptian gods and goddesses show them with a human body and the head of a bird or an animal. Animals were chosen to represent the powers of the god. Top 10 most worshipped ancient Egyptian gods. Ano-ano raw sila, kapatid na Daniel? Amun-Ra, the hidden one, Mut, the mother goddess, Osiris, the king of living, Anubis, the divine embalmer, Ra, the god of sun and radiance, Horus, god of vengeance, Thoth, god of knowledge and wisdom, Hathor, goddess of motherhood, Sekhmet, goddess of war and healing, Geb, god of earth. Ang mas popular sa mga Diyos ng mga Ehipsyo ay 10. Yan ay nakita ng mga Egyptologists doon sa mga inscription, sa mga monumento, sa mga building, sa mga tomb, yung mga hieroglyphics na pinag-aaralan ng mga Egyptologists. So we are sure, sa Egypt, marami silang Diyos. Ngayon, nung alisin ng Diyos ang Israelita sa Ehipto, dadalhin doon sa lupang pangako, sinabi ng Panginoon sa kanila, sa pamamagitan ng sulat ni Moises, dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Kailan po sinabi ito? Pag alis nila sa Ehipto, na nasanay silang naririnig sa mga Ehipsyo, maraming Diyos. Pagdating nila na nakaalis na sila sa Ehipto, ibinibigay na ni Moises sa kanila doon sa paglalakbay nila sa ilang papunta sa lupang pangako. Ipiniprepare na sila ng Diyos na makakilala ng katotohanan. Kaya idiniklara ni Moises, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ngayon, tingnan nyo ang komplikasyon, mga kapatid. Bakit sinasabi? Ang intensyon para burahin sa mga kaisipan ng mga Israelita, baka sa kanila mayroong natitirang paniniwala na nanggaling sa Ehipto. Alam niyo po kung bakit ko sinabi. Kahit na sila'y tinuturuan na ni Moises, meron silang diwa na naka-attach sila sa Ehipto. Isipin mo naman, 430 years sila sa Ehipto. The Egyptians may have inculcated in the minds of some of the Israelites to accept their traditions, wrong beliefs, etc. Kaya yun nga ang ipinaghihinanakit ng Diyos. Nang alisin sila sa Ehipto, naalis sila, yung kanilang katawan naalis, pero yung kanilang puso naiwan sa Ehipto. Sa 7:39 ng Gawa, pakinggan nyo nakasulat. Sa kaniya'y ayaw magsitalima ang ating mga magulang, kundi siya'y kanilang itinakwil, at sa kanilang mga puso'y nangagbalik sa Ehipto. Ano? Parang ang puso nila, kung ano yung nasanayan nila sa Egypt, nandun yung puso nila. Parang yan mga figurative na mga salita. Mga natatawag nating mga salitang hindi naman literal Ang kanilang puso bumalik sa Ehipto. Parang yung kanta ng, alam ko yun galing sa intelligent mind Yung listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what fool I've been.
I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. The only girl I care about have gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Ayaw. Along with her she took my heart. Para bang yung puso nadala kung saan. Ganun ang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga Israelita. Ayaw siyang sundin ang kanilang puso. Naalis man sila sa Ehipto, naiwan yung puso, bumalik sa Ehipto. Yan po. Kaya makikita natin ang logic na merong mga tao sa Israel nung araw, kung nasanay silang maraming mga Diyos ang Ehipto, yun pa rin ang kanilang, para bumabalik sila sa Ehipto. Hindi nila basta malimutan yung Ehipto. Sabi pa nga nila doon sa bilang, naaalala ika natin yung kinakain nating isda. No? Basahin na natin 11:5 ng bilang, kapatid na Daniel. Ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Nakikita nyo, ang Biblia talagang totoo no? Pati yung sentiments ng tao, alam ng Biblia na ilarawan Ang kanilang puso bumalik sa Ehipto. Ayan po mga kaibigan, ang magandang paliwanag po ng ating kapatid na Eli. Sana po ay nagustuhan po ninyo at meron po kayong napulot na aral dito. At huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-share. Parang suporta din naman po ninyo sa ating programa.